Hindi mo binuko si Amy Marcos dito. Actually, ang ginagawa dito ni Maharlika, kini-cleanse niya si Amy Marcos. So basically, all along, pinapatunayan mo na yung stand ni Amy Marcos is actually consistent. The reason why I'm doing this, because I am telling all of you that she is not a Duterte supporter. She is on her way to attack Inday Sara. And bakit? Pag magpapa-meet and greet ka, ba't kailangan kang bayaran? Di ba may meet and greet niya to si Maharlika sa 22 sa Vancouver? Kung gusto niyo mag-ambag-ambag, mag-ambag-ambag lang kayo in order to, you do it quietly. But no, you're opening it to public. You're trying to profit from it. $50. Pagpupunta kayo, nandun si Maharlika. So you're selling yourself. My God! Ngayon, ikaw, Maharlika, pupuntahan kita sa putikan para ingud-ngud ang mukha mo sa putikan. Dahil, in your kayabangan and in your kaputahan at inyong pagsasinungaling at pagsascam sa madlang people at ang iyong pag-take advantage ng mga Duterte supporter, ay dapat nang kalusin. And you know what really triggers me is because of the fact na itong si Maharlika, feeling niya sobrang powerful siya, na even the private individuals who are very supportive of PRRD ay kaya niyang ibuli-buli. Fetish ka siguro ni Julius Milano, ate. Tinitira ka everyday. Oo, tingin ko. Kaya siya obsessed na obsessed, binibilang niya yung libag ko. Ganyan, obsessed na obsessed. Paglabas ni PRRD at umuwi yan sa Davao, hinding-hindi na makakalapit ang mga double agents at ang Team Alputera as per instruction ni Tatay Digong according sa puting ahas. Ayan, obsession na yan. Mga taga-kabila naman yan sila Maharlika. Yan kasi finifeed ng kabila, galit daw kayo kay Hanilet when in fact she is a public figure. Kasi nga tanga sila. When you're going to criticize people, galit ka na agad. Politika lang, diba? And we are in a democracy. In a democracy, the rule is majority wins. So, you either be persuasive or you lose the battle. Ang sinasabi lang dito is that Hanilet and Kitty should learn the game. Because I don't think na yung mga actuations ni Hanilet, she should rethink and probably if hindi niya mapigilan yung sarili niya, ganyan, she should not speak to the public na lang. And in fact, I think Hanilet listened to the critics, kasi hindi na siya nagpapa-interview ngayon eh. She listens also. Kasi people put Hanilet in high regard nung panahon ni PRRD kasi she's not making herself the main event. And that is a good thing. And I think kaya hindi siya nagsasalita publicly before nung panahon ni PRRD, there is a reason. Diba? Siguro nga kasi hindi naman talaga siya politiko, maaaring may masabi siya ng mga bagay-bagay na hindi na dapat sabihin, na hindi naman politician si Hanilet eh. So the more that you're going to expose her to public scrutiny, pag magsasalita siya, mag-aano siya, the more that she's going to get reactions. Ano sa iba sa pinalabas ni Maharlika about Amy at Daryl? Okay, so let us process that, okay? Kasi diba si Maharlika yung meron talagang relationship kay Amy. Even Amy Marcos, when I interviewed Amy Marcos long time ago, I think nung panahon pa ng Martyr or Murderer yun, before ng Martyr and Murderer movie, Kuya Miko and I interviewed Senator Amy Marcos. And then, we asked Senator Amy, ano masasabi niyo kay Maharlika? Kasi spicy na si Maharlika na tinitira si Bongbong Marcos eh. Sabi gano'n ni Sen Amy, well, kasi kaibigan siya. Sa ngayon, galit siya. So, hayaan na lang muna natin siya. Sabi gano'n. So, si Maharlika, siya may kaibigan kay Senator Amy. Ngayon, she showed a conversation between her and Direk Daryl. So, ibig sabihin, meron talaga kayo, nakakapag-usap talaga kayo, magkakaibigan talaga kayo, diba? Magkakaibigan talaga kayo. So, parang, I do not understand, bakit ako yung tinutukoy ninyo na double agent? Kayo naman pala, meron naman pala kayo talagang deep relationship like that na sinasabi sa'yo ng bonggang-bongga ni Direk Daryl, yung tungkol sa stand ni Amy Marcos tungkol sa PI. Diba? So ngayon, actually, sinabi rin naman ni Direk, nag-public statement si Direk, sabi ni Direk, well, ako, ang kasalanan ko, nagtiwala ako sa'yo. Kasi, I don't see anything wrong do sa conversation ni Maharlika at saka ni Direk Daryl. At saka yung paglalagay ni Direk Daryl ng screenshot ng sinabi ni Senator Amy doon. Kaya nga sabi ko, si Sen Amy, di ba talaga namang inuhututan ka niyan? Maglagay ka na ng emoji sa mo. I don't think Senator Amy is going to pay attention to Maharlika at this very moment kasi it's so cheap to be paid attention to by a sitting senator. Pero, grabe rin kasi yung pambabalahurang ginawa nito ni Maharlika kay Sen Amy. Si Sen Amy, inayaan lang siya. Sabi niya, well, kaibigan naman kasi siya, so sa ngayon, galit siya. Ngayon, galit na si Maharlika, sinasabi niya, ikaw Sen Amy, panay ka nga bells, wala ka
namang action dyan sa PI, galit na galit ka. Vinalidate ni Maharlika na si Sen Aimee, kasi yun yung kinakabwisit ng mga tao kay Sen Aimee eh. Bakit sa public, bakit hindi mo matira-tira si Bongbong Marcos in public? Ba't hindi mo matira? Yun yung kinakasama ng loob ng mga Duterte supporters kay Sen Aimee eh. So apparently, behind the scrutiny of the public, galit na galit pala itong si Sen Aimee kay Bongbong. Yun ang ano niya, yun ang stand niya, talaga parang buwisit, makatraidor to, hindi nare-respeto ang Constitution. Yun ang stand ni Sen Aimee. Ngayon, ang sabi ni Maharlika is that, galit na galit ka pero wala kang ginagawa. Galit na galit ka sa PI pero wala kang ginagawa. Which actually belies yung claim ni Maharlika na walang ginagawa si Sen Aimee. Kasi, noong unang-unang rally ng Maisog sa Davao, okay, ang issue ng Maisog, nung nagkaroon ng Maisog sa Davao, na kung saan galit na galit pa nga si Basta noon eh, ang main issue ng Maisog is the People's Initiative. Diba? After that Maisog rally na kino-call out yung People's Initiative, sino ang nag-hearing na Duterte-aligned senator, okay, para dyan sa People's Initiative? Sino yung mga kasama niya ng mga Duterte senators for that hearing? That hearing actually revealed a lot of information. Like for example, yung pagbibigay ng 21 million pesos na financial assistance, parang AIP MAIX Tupad, worth 21 million, na bibigay sa mga kongresista na tutulong, na susuporta dyan sa People's Initiative na yan. I do not know kung nag-iisip ba si Maharlika o hindi. Kasi if you are saying na parang, ano tawag dito, hindi totoo si Aimee Marcos, ganyan-ganyan. Well, yung action ni Aimee Marcos is consistent dun sa sinabi niya sa'yo, doon sa group chat. Yung sa group chat ninyo, or sa convo ninyo ni Daryl Yap. So, that's the that's the political side of it. Parang sa akin, parang wala namang hindi mo binuko si Aimee Marcos dito. Ang binuko mo dito, actually, ang ginagawa dito ni Maharlika, kini-cleanse niya si Aimee Marcos. So basically, all along, pinapatunayan mo na yung stand ni Aimee Marcos is actually consistent. Diba? Consistent yung stand ni Aimee. Kung bakit talagang hindi talaga siya agree doon sa kapatid niya, sa pinagagagawa ng kapatid niya, and whatnot, ganyan-ganyan. So yun yung hindi ko mag-gets dito. So sabi niya, alam ni Aimee Mangga na traitor ang kapatid niya, pero tikom ang ngangabels ng jutang ina, palibasa pareha silang traitor sa bayan. Well, traitor siya kung kunwari, galit na galit siya doon sa PI at wala siyang ginawa sa People's Initiative. Kaso, yung tinatawag niyong Mangga, nagpa-hearing and all the 9 yards, okay, about the People's Initiative. Ngayon, parang sinasabi ba, anong nangyari? Nagpa-hearing nga siya, wala namang nangyari. Mga bakla, because of the incriminating evidence that were ferret out during that hearing, hindi na natuloy, na-disrupt yung schedule ng People's Initiative, hindi na siya natuloy. Whether you like it or not, the impact of that hearing ni Sen Aimee dun sa PI stop the People's Initiative. It stopped the People's Initiative in one way or another. May ambag siya kung bakit hindi natuloy yan. Yung People's Initiative na yan. So ngayon, I still stand by the fact that you were asking money from Senator Aimee Marcos. Darating ang panahon, aaminin yan. I do not know when. Okay, of course, it is a conjecture, it's just a speculation. But my speculation is based on this. Okay? Close kayo ni Aimee. Magkaibigan kayo. In-acknowledge ni Aimee na kaibigan ka niya. Ngayon, ikaw, galit na galit ka kay Aimee. Araw-araw mong minumura, araw-araw mong ginagalit, ganyan-ganyan. Pagkatapos na nagkita kayo ng Hague, okay naman kayo. Kinain mo naman yung lechon na dala niya. Diba? Pagkatapos wala kang ibang bibig, kundi binayaran kayo ni Aimee, ganyan-ganyan. Ang problema kasi, you already have this, this propensity na ipahid yung mga ginagawa mo sa ibang tao. Sinabi mo, kami, pinagkakaperahan namin si PRRD. Yung pala, si Maharlika naman pala ang pinagkakaperahan si PRRD. Diba? Ikaw naman pala itong merong sangkaterbang mga solicitation letters. Ginamit mo si Attorney Vic Rodriguez, ginamit mo ang Maisog, ginamit mo si VP Inday, ginamit mo si Typhoon Christine, ginamit mo si Doc Yumol, ginamit mo si kapatid ni Sara Balabagan, ginamit mo ang mga OFWs para sa fake advocacy mo. Diba? And you were doing so well, no? Marami kang naloko in the past years. Lalo na nung dumikit ka sa mga Duterte. Ngayon, my speculation that you are actually, if you're going to take all of the corroborative evidence, it points to your propensity na mamera. Ay, di po kumain si Maharlika ng lechon ni Sen Aimee, sabi ni Nerissa Bayani. Meron, kumakain siya. In fact, siya pa ngayong unang-unang dumikit dun sa lechon eh. Ayun, na-post ko na
mo yung video, hanapin niyo po sa wall ko. Sa totoo lang, no, yung mga nagfa-follow kay Maharlika, yung loyal kay Maharlika, yung naniniwala pa rin kay Maharlika, tapos yung nagsasabi, tama na yan, para-paras kayong DDS. The reason why I'm doing this, because I am telling all of you that she is not a Duterte supporter. She is on her way to attack Inday Sara. Nasa live niya dati, sinabi niya, lumamon siya ng lechon, masarap pa daw, sabi ni Kai. Correct. Si Maharlika, siya yung siya yung isa sa mga pinakamalaking vlogger ngayon eh. And yung mga gumagamit kay Maharlika, and mind you, because she's not really a Duterte supporter anyway, okay? At si Maharlika ay gagawin ng lahat para mamera. Kasi you look at the kitchen of Maharlika, tingnan nyo naman kung gaano ka-old yung tiles ng kitchen niya. Tingnan naman yung mga appliances ng kitchen ni Maharlika. For a US standard, tas ganong kitchen, Maharlika is not doing well in life. She cannot even pay her credit card debt. Diba? Ako, sabi ko nga nung binuko siya ni TP dyan tungkol sa credit card debt niya, ganyan-ganyan, yung mga ano. Sa total, ako, I do not want to really parang take it against Maharlika. Kasi parang, lahat naman ng tao nagkakautang, ang importante binabayaran, diba? Diba? So parang hindi naman yung issue. Pero ang issue kasi ni Maharlika is that hindi niya kailangan ng pera dahil mayaman siya, ganyan-ganyan. Hindi consistent dun sa life na pinoportray mo. So wala akong problema dun sa fact na meron kang credit card utang. Okay? Everybody nagkakautang. Okay, and that's fine. Wala, okay lang, yung choices mo yan eh. But if you cannot really handle your finances well, and then yung magyayabang-yabang ka na marami kang pera, ba't hindi mo masettle yung mga personal expenses mo? And bakit? Pag magpapa-meet and greet ka, ba't kailangan kang bayaran? Di ba may meet and greet nyo to si Maharlika sa 22 sa Vancouver? Kung gusto nyo mag-ambag-ambag, mag-ambag-ambag lang kayo in order to, you do it quietly. But no, you're opening it to public. You're trying to profit from it. $50. Pag pupunta kayo, nandun si Maharlika. So you're selling yourself. Sinabi na, nagsimta naman si Direk dito na parang paano ako magiging puting ahas eh hindi wala naman akong connection sa Malacanang. And I know that for sure na ginargar nga yung martyr or murder ni Daryl Yap eh. At alam kong banas na banas sa kanya si Lisa. So hindi siya pwedeng maging puting ahas ng Malacanang. Okay? But anyway, what Maharlika is, na si Maharlika eh, yung shook na siya eh. Talagang she is so shaken. She's making a lot of mistakes and she is expecting na yung mga bobo niyang mga chuwariwap are going to save her. Ganon. Eh kaso nga lang, yung mga cheering squad mo naman, at tatanga. Diba? May isa ka sana din matalino na konti na cheering squad sa pagkatao ni Edwin Zamora. Kaso, nagpapakatanga siya for you. Hindi naman siya nag-argue intelligently. Ganito kasi si Maharlika, this is how she got her reputation. Sasabihin ni Maharlika na, ay, ganito, meron akong pasabog. Pag kukontrahin mo yung pasabog niya, ang gagawin niya, idadamay ka niya. That's what happened kasi dun sa Hague, kasi ang gusto lang naman niya talagang tirahin si Just Egan eh. Si Just Egan lang talaga yung gusto niyang tirahin. But because she cannot do that ng isolated na, hindi, tirahin agad niya si Just Egan. She can't do that kasi parang hindi naman public figure si Just Egan eh. Hindi naman talaga siya super sikat. Wala naman siyang platform. But she is known in the DBS community as the protocol officer of the I don't know, siguro dahil gusto nga niya magpa-impress kay Hanilet or something like that. But in attacking Just Egan, lahat na magde-defend kay Just Egan, i-a-attack din niya. So wala siyang pake kahit sinong tatamaan. Wala siyang pake kahit sinong babalahurain niya. Because she thinks that she has a power. Ay, yung mga politiko dyan na naging biktima ni Maharlika dahil doon sa mga carelessness niya, dahil sa mga... Sabi ko nga ako, kung politiko yung binabanatan ni Maharlika, wala naman akong masyadong wala akong masyadong care. Ganun. Eh kasi mga unable naman yung mga yan, they can fight back. Pero gayon pa man, yung mga tao dyan na pinagsaluhan din ni Maharlika, yung mga sinagasaan dyan ni Maharlika, careless. Alam nyo, at alam nyo lahat kung ano yung sinasabi ko. Alam nyo lahat kung papaano naging balasubas tong si Maharlika. Because that's what she's going to do. Ngayon, ang problema kasi mga politiko, they have certain image to to protect. Hindi sila pwedeng babaran sa putikan dito kay Maharlika. Kasi yun yung strength ni Maharlika eh. Dito ako sa putik, kung gusto nyo dito, mapuputikan din kayo. Ganyan. Sa ganitong pagkakataon kay Joey, hindi kailangan ni Joey ng kakampi na may talino. Kaya sa usapin ko si Joey, go Joey, we are on your side, sabi ni Press Carlos. Well, sa akin sabi nga ni VP Inday, mahirap kalabanin ang taong nothing to lose. I am not ambitious, I am not aspiring for any government position. I am not aspiring to be the best friend of Inday Sara or Mayor Baste or Kong Pulong. I am not aspiring to be the best friend of PRRD, okay? I have my advocacy, I'm going to stand by it. And that's it. Diba?
Ngayon, ikaw, Maharlika, pupuntahan kita sa putikan para imudmud ang mukha mo sa putikan. Dahil, in your kayabangan and in your kaputahan at iyong pagsasinungaling at pagsascam sa madlang people at ang iyong pag-take advantage ng mga Duterte supporter ay dapat nang kalusin. And you know what really triggers me is because of the fact na itong si Maharlika, feeling niya sobrang powerful siya na even the private individuals who are very supportive of PRRD ay kaya niyang ibuli-buli. Gago kayo! O pagkatapos ngayon, nung nabisto na yung gusto mong gawin kay Grace Ibuna, binago mo na naman yung kwento mo. Ay hindi yung nagmumukbang kami ng nagjujuts kami sa Netherlands, hindi naman na yun, ganyan. Kasi legal naman kasi talaga yun. So, why are you taking it against Grace Ibuna? Tanga ka pala eh. Tapos babaguhin mo yung kwento, sasabihin mo, ay hindi, smuggler sila, nagsismuggle sila ng mga chocolates na loaded. Hindi ka ba naman tangat kalahati? And para pakinggan niyo yung mga ganitong tao, Grace Ibuna is a solid Duterte supporter. And just so mapatunayan ni Maharlika na tama ang sinasabi niya, wala siyang pakialam kahit ipapahamak niya si Grace Ibuna. Mapatunayan lang na tama siya. This is the kind of person Maharlika is.